Ako si Ariana Santos. Ako ay 29 taong gulang. Noong nakaraang gabi, pumunta ako sa isang restaurant at nakita ko ang isang bagay na hindi ko dapat makita. Ang aking 50 taong gulang na ama ay nakaupo roon kasama ang ibang babae. Nakangiti siya. Hawak ang kamay nito na parang walang ibang mahalaga. Mabilis na tumibok ang puso ko at hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Kaya lihim kong ni-record ang lahat at ipinadala ang video sa aking ina. 15 minuto pagkatapos, pumasok siya sa restaurant at ang nangyari. Pagkatapos ay nagbago ng lahat. Bago ko sabihin ang totoong nangyari, maglaan sandali para i-like at i-subscribe at sabihin mo sa akin. Noong nakaraang gabi, plano kong pumunta sa restaurant para sa hapunan. Matagal na rin nang hindi kami lumabas ng aking asawa ng ganito. Naging abala ang buhay, masyadong abala sa trabaho, mga responsibilidad, at patuloy na stress. At halos wala na kaming oras para sa isa't isa. Kaya sinabi ko sa kanya, "Tara, lumabas tayo ngayong gabi." Mukhang nagulat siya sa una. Pagkatapos ay ngumiti. "Isang totoong hapunan?" Tanong niya. "Oo," sabi ko. "Tayo lang. Walang cellphone, walang trabaho." Ang ngiti sa mukha niya ay isang bagay na matagal ko nang hindi nakita. Naghanda kami at pumunta sa isa sa pinakasikat na restaurant sa Maynila. Isang lugar na kilala sa mga romantikong hapunan na may malambing na ilaw, mga mesa na may kandila, at mabagal na musika sa background. Nakaupo ang mga mag-asawa ng malapit, tumatawa ng mahina, naghahawak kamay, at ang buong lugar ay mainit at mapayapa. Ipinakita kami sa isang mesa, malapit sa sulok, isang tahimik na lugar. Nang umupo kami, tumingin ang aking asawa sa paligid at ngumiti. "Magandang pili," sabi niya. Ngumiti ako pabalik. Gusto ko ng isang bagay na espesyal. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, kami ay relaxed at nagsimulang mag-usap hindi tungkol sa trabaho o problema, kundi tungkol sa amin lang. "Naalala mo ba ang unang taon pagkatapos ng kasal natin?" Tanong niya. Tumawa ako. Yung palagi tayong nag-aaway sa mga maliliit na bagay araw-araw? At hindi pa rin tayo makagalit ng higit sa 10 minuto. Sabi niya. Tumango ako. Nakangiti habang nagkukuwento kami tungkol sa mga lumang alaala, mga biyahe, mga nakakatawang sandali at maliliit na bagay na dating nangangahulugan ng lahat. Sa isang punto, inabot niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. At ang simpleng galaw na iyon ay parang iba, na nagpapaalala sa akin ng isang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Ang aking mga magulang, lagi silang ganito, kahit pagkatapos ng napakaraming taon ng kasal. Palaging magkasama tumatawa, palaging nakaupo ng malapit, palaging naghahawak kamay. Sinasabi nila sa amin na ang pag-ibig ay hindi nawawala kung aalagaan mo ito. At lumaki kami na pinapanood sila, natututo mula sa kanila. Hindi lang sila magulang sa amin. Sila ay isang halimbawa. At kahit ngayon sa kanilang 50s, kumikilos sila na parang mga batang mag-asawa. Iyon ang dahilan kung bakit ang nangyari pagkatapos ay parang imposible. Kaswal kong tiningnan ang paligid ng restaurant. Nagmamasid lang sa mga tao at pagkatapos ay tumigil ang mga mata ko sa isang mesa malapit sa amin. Sa una, isang sulyap lang, pero may pamilyar na pakiramdam. Kaya tiningnan ko ulit ng mabuti ngayon at biglang nanigas ang katawan ko. Tumalon ang puso ko dahil ang nakita ko ay hindi parang totoo. Si tatay ang nakaupo roon sa mesa na may kandila kasama ang ibang babae. Parang hindi ako makahinga habang pinapanood ko siyang nakangiti, magsalita ng mahina, at pagkatapos ay marahang hawakan ang kamay nito. Agad na lumamig ang mga daliri ko habang bulong ko. Hindi. Napansin ng aking asawa na may mali at tinanong ako kung ano ang nangyari. Pero hindi ako makapagsalita. Itinuro ko lang ang mesa. Lumingon siya at agad na nagbago ang ekspresyon niya. Pareho kaming nakaupo roon sa buong katahimikan, nanonood at sinusubukang intindihin pero walang saysay. Hindi lang ito nakakagulat, ganap na mali dahil si tatay ay hindi kailanman gagawa nito.
mahal niya si nanay higit sa lahat. At nakita namin iyon sa buong buhay namin sa paraan ng pagtingin niya rito at pag-aalaga. At ngayon ito ay nangyayari mismo sa harap ko. Mabilis na tumibok ang puso ko habang bulong ko na kailangan kong i-record ito. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko ang cellphone. At nang tahimik na tanungin ako ng aking asawa kung sigurado ako, sinabi ko na kailangan ko dahil kahit ako ay hindi makapaniwala sa nakikita ko. Dahan-dahang binuksan ko ang kamera at nagsimulang mag-record ng lahat. Si tatay na nakangiti, nag-uusap, naghahawak kamay, at parang hindi totoo. Parang nanonood ako ng buhay ng iba imbes sa sarili ko. Pagkatapos ng ilang sandali, tinigil ko ang recording at tinitigan ang video na may nanginginig na mga kamay. At nang hindi masyadong nag-isip, ipinadala ko ito kay nanay. Mabigat ang mga daliri ko nang itype ko, "Nanay, kailangan mong makita ito." At sa sandaling na ipadala ko ang mensahe, nagbago ang lahat. Walang balikan. Nakaupo kami roon sa katahimikan, nanonood kay tatay at naghihintay. At bawat segundo ay mas mahaba kaysa sa huli habang patuloy akong sumusuri sa cellphone. Pero wala pa ring reply. Mabigat ang pakiramdam ng puso ko at nang mahinang tanungin ng aking asawa kung paano kung hindi siya dumating, hindi ako sumagot dahil sa kaibuturan ko alam kong darating siya. Lumipas ang mga minuto at masikip ang hangin sa paligid ko. Dahil sa tensyon, hanggang sa wakas ay bumukas ang pinto ng restaurant at tumingala ako. Huminto ang hininga ko sa sandaling makita ko siyang nakatayo roon. Si nanay iyon. Dahan-dahang sinuri ng mga mata niya ang silid, naghahanap hanggang sa tumigil ito sa kanya. At sa sandaling iyon, alam ko na walang magiging pareho muli. Hindi nagmamadali si nanay. Hindi siya sumigaw o gumawa ng eksena. Nakaupo lang siya sa entrance sa ilang segundo. Nanonood. Ang mga mata niya nakalak kay tatay. Hindi kumikurap at malamig. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakad siya patungo sa mesa niya. Bawat hakbang ay mabigat at sukat, at ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay mas malakas kaysa sa anumang bagay. Nararamdaman ko ang pagtaas ng tibok ng puso ko sa bawat hakbang niya. Si tatay ay hindi pa rin alam, nakangiti pa rin at nag-uusap sa babae sa harap niya. At pagkatapos ay tumingala siya. Sa sandaling magkita ang mga mata nila, nagbago ang lahat. Agad na nawala ang ngiti sa mukha niya at dahan-dahang binawi ang kamay niya mula sa kamay ng babae. Mukhang nalilito ang babae na nakaupo kasama niya at lumingon upang makita kung ano ang nakakuha ng atensyon niya, at pagkatapos ay nakita niya si nanay. Kumalat ang katahimikan sa mesa nang sa wakas ay tumigil si nanay sa harap nila. Pagkatapos sa mahinang boses, sabi niya, "Kaya dito ka pala nagpupunta?" Hindi malakas ang boses niya, pero may dala itong mabigat, matalas. Binuksan ni tatay ang bibig upang magsalita, pero walang salitang lumabas. "Pinapanood kita," patuloy niya. Ang mga mata niya hindi inaalis sa mukha niya sa loob ng ilang linggo. "Naging malayo ka," sabi niya, nang dahan-dahan. Tahimik, laging abala. Lumapit siya ng isang hakbang, laging nasa cellphone. Nakangiti sa isang bagay na hindi ako. Higpit ang dibdib ko. Tahimik si tatay, nakikinig. "Kapag umuwi ako," patuloy niya, "hindi mo na ako tinitingnan." Nagsimulang manginig ang boses niya. Akala ko baka pagod ka, baka stressed. Naglabas siya ng maliit, basag na tawa, pero ngayon naiintindihan ko na. Mukhang hindi komportable ang babae. Nag-aayos sa upuan. Hindi sigurado kung ano ang gagawin. "Binigay ko sa iyo ang lahat," sabi ni nanay. Basag ang boses. "Ang oras ko, ang pag-ibig ko." Nakabitin ang mga salita sa hangin at ang buong restaurant ay ganap na tahimik kahit ang mga waiter ay tumigil sa paggalaw. Si tatay ay hindi pa rin nakakagambala. Nakaupo lang siya roon, tinatanggap ang lahat. "At ito ang natatanggap ko," bulong niya. Lalong bumaba ang boses. "Ito?" Gumulong ang isang luha sa pisngi niya. "Kung gusto mo siya," sabi niya,
Huminto habang sinusubukang pigilan ang sarili. Kung gayon, sige, hindi mo na kailangang itago pa. Bahagyang umatras siya. Aalis ako, parang tumigil ang hangin sa pagkilos. Kahit ako ay naramdaman ito. Sa isang sandali, nakalimutan ko ang lahat. Hindi na ako sigurado kung ano ang iisipin. Dahil ang lahat ng sinasabi niya ay parang totoo, masyadong totoo. At si tatay ay hindi tumatanggi sa anumang bagay na lalong nagpalala. Lumawak ang katahimikan. Pagkatapos ay biglang gumalaw si tatay. Dahan-dahang tumayo siya mula sa upuan. At ang tunog ng pagkakaskas nito sa sahig ay sumira sa katahimikan. Lahat ng mga mata ay nasa kanya ngayon. Tiningnan niya si nanay, hindi galit, hindi guilty, kalmado lang. At parang ang kalma na iyon ay lalong matindi. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang babaeng ito, simula niya, pagkatapos ay huminto, asawa ng aking matalik na kaibigan. Sa isang segundo, walang umimik. Parang hindi pa ganap na naiintindihan ang mga salita. Kumurap si nanay. Puno ng kalituhan ang mukha niya. Ano? Bulong niya. Sa eksaktong sandaling iyon, lumapit ang isang lalaki mula sa likuran. Bago pa makareact ang sinuman, lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ng parehong babae. Lahat ay nanigas. Tiningnan niya ng diretso si nanay at sabi ng kalmado, "Asawa ko siya." Ganap na tahimik ang buong mesa at agad na nagbago ang atmosfera. Nagtinginan ang mga tao habang nagsimulang kumalat ang mga bulong. Parang umiikot ang isip ko. Ano ang nangyayari? Nakaupo si nanay roon na sinusubukang intindihin. Ang galit niya ay unti-unting nagiging kalituhan. Tiningnan siya ni tatay ulit. Sinabi mo na binigay mo sa akin ang lahat, sabi niya. Kalmado pero matatag ang boses. Ang oras mo, ang pag-ibig mo, ang buhay mo. Dahan-dahang umiling siya. Sabihin mo ulit iyan. Sabi niya nang maingat. Hindi sumagot si nanay dahil ngayon ay may nagbabago na sa loob niya at nakikita ko iyon. Ang kumpiyansa, ang galit, ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng duda at ng isang bagay pa. Isang bagay na mas mabigat. Schuld. Lumapit ulit si tatay ng isang hakbang. Hindi ko man lang nakuha ang isang oras ng oras mo sa loob ng mga buwan, sabi niya ng mahina. Hindi parang pag-atake ang mga salita niya, parang katotohanan at iyon ang nagpalakas pa rito. Tahimik ang buong restaurant, naghihintay dahil ngayon ay may mas malalim na nagbubukas at hindi iyon ang inaasahan ng sinuman. Walang gumagalaw, walang nagsasalita at lahat ng mga mata ay nasa kanila. Nakaupo si nanay roon, naganap na tahimik. Ang galit na nasusunog sa loob niya, ilang sandali lang ang nakalipas ay unti-unting nawawala at sa lugar nito ay kalituhan at isang bagay na mas malalim. Tahimik na tiningnan siya ni tatay. Hindi ko man lang nakuha ang isang oras ng oras mo sa loob ng mga buwan, sabi niya ulit. Ngayong panahon, mas malambing pero mas mabigat ang boses niya. Sinubukan ko, patuloy niya. Talagang sinubukan ko, napuno ng luha ang mga mata ni nanay. Maraming beses kitang inanyayahan, tara lumabas tayo. Umupo tayo ng magkasama. Mag-usap lang tayo. Tulad ng dati, huminto siya sandali. Pagkatapos ay tiningnan siya. Pero, tuwing sasabihin mo, ay, abala ka. Ang salitang abala ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Dahan-dahang ibinaba ni nanay ang tingin. Naintindihan ko sa una. Patuloy niya. Sinabi ko sa sarili ko ay okay lang. Huminto siya ulit, pero ang mga araw ay naging linggo. At ang mga linggo ay naging buwan. Hindi tumaas ang boses niya. Hindi siya sumigaw. At marahil iyon ang dahilan kung bakit mas masakit. Nagsimulang maging parang wala na ako sa buhay mo, sabi niya. Ang pangungusap na iyon ay tumama ng malakas. Naramdaman ko ito, at gayon din ang lahat. Bahagyang nanginginig ang mga labi ni nanay. Nakaupo ako sa tabi mo, pero nasa ibang lugar ka pa rin. Patuloy niya, matatag pero mabigat ang boses. Puno ng luha ang mga mata niya.
Akala ko baka kung mag-iba ako ng kilos. Sabi niya, pagkatapos ay huminto. Kaya nagsimula akong magkunwari. Nahuli nito ang atensyon ng lahat. Nagsimulang maging malayo, magkunwaring abala, magkunwaring nakangiti sa cellphone ko. Nagbigay siya ng maliit, masakit na ngiti. Akala ko baka mapansin mo. Isinara ni nanay ang mga mata sandali. Pero hindi mo ginawa, sabi niya ng mahina. Muling napuno ng katahimikan ang lugar. Minsan binabaliwala kita, dagdag niya. Mahirap para sa akin dahil mahal pa rin kita. Iyon ang unang pagkakataon na lumabas ang emosyon niya. Nabasag si nanay. Gumulong ang isang luha sa pisngi niya, pagkatapos ay isa pa. Hindi ko gustong gawin ito, patuloy niya. Pero hindi ko alam kung ano pa ang gagawin. Tumingin siya sa paligid sandali. Kaya ngayon, gumawa ako ng plano. Tumalon ang puso ko. Alam ko na darating siya rito ngayong gabi, sabi niya. Sumulyap sa akin. Dahan-dahang, tumango ako. Tiningnan ako ni nanay sa gulat. Hindi ko sinabi sa kanya ang lahat, sabi niya. Tiniyak ko lang na makikita niya ito. Natamaan siya ng realization. Plano lahat ito, bulong niya. Oo, sabi niya. Simple, pero malakas ang salita. Gusto kong maramdaman mo. Sabi niya. Nakalak ang mga mata niya sa kanya. Kung ano ang pakiramdam na baliwalain, na mapalitan, na parang wala ka ng halaga. Dahan-dahan at malalim na tumama ang bawat salita. Bumaba ang mga balikat ni nanay. Ang lakas niya, ang galit, lahat ay nabasag. Hindi ko napansin, bulong niya. Puno ng pagsisisi ang boses. Akala ko ginagawa ko ang lahat para sa atin, patuloy niya. Umaagos ang mga luha sa mukha niya. Akala ko kung mas magtrabaho ako ng husto, kung magbigay ako ng mas maraming oras sa negosyo, magiging mas mabuti ang buhay natin. Dahan-dahang umiling si tatay. Pero nawawala na tayo, sabi niya. Ang pangungusap na iyon ay nagbago ng lahat. Sa isang sandali, walang nagsalita. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit si nanay. Nanginginig ang mga kamay. Pasensya na, sabi niya. Ganap na basag ang boses. Hindi ko nakita. Hindi kita nakita. Nagsimulang umiyak nang bukas siya ngayon. Hindi ko alam na ganito ang nararamdaman mo. Tiningnan siya ni tatay sa ilang segundo nang hindi nagsasalita. Pagkatapos ay dahan-dahang lumambot ang ekspresyon niya. Hindi ko gustong saktan ka, sabi niya. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hindi lang kalmado ang boses niya, emosyonal ito. Gusto ko lang mabalik ang asawa ko. Ang linya na iyon ay nabasag ang isang bagay sa loob ng lahat. Kahit ako ay hindi mapigilang umiyak. Tahimik pa rin ang restaurant, pero ngayon ay iba ang pakiramdam. Hindi na tense, emosyonal na lang. Lumapit ulit si nanay. At sa pagkakataong ito ay hindi siya tumigil. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay niya. Nandito ako, bulong niya. Hindi ako aalis kahit saan. Tiningnan ni tatay ang kamay niya, pagkatapos ay pabalik sa kanya. At dahan-dahang hinawakan din ito pabalik. Ang maliit na sandaling iyon ay parang mas malaki kaysa sa lahat. Ang sakit, ang hindi pagkakaunawaan, ang distansya, lahat ay sa wakas ay nabasag. Dahan-dahang tumingin palayo ang mga tao sa paligid nila. Hindi na para sa kanila ang sandali. Ito ay personal at totoo. Tahimik akong nakaupo roon na nanonood ng lahat. Mabigat ang puso ko, pero may kaginhawahan din dahil hindi natapos ang kwentong ito sa paraan na kinatakutan ko. Hindi ito sumira sa isang pamilya. Iniligtas nito ang isa. Minsan ang pag-ibig ay hindi nagtatapos. Nawawala lang ito. At minsan kailangan ng sakit upang mahanap ito muli. Noong gabing iyon, hindi lang ako nakakita ng katotohanan. Naiintindihan ko ang isang bagay na mas malalim. Hindi bigla ang nababasag ang mga relasyon. Unti-unti itong nawawala kapag tumigil tayong mapansin ang isa't isa. Pero kung handa ang dalawang tao, maaari pa rin itong bumalik kahit pagkatapos ng lahat. At iyon mismo ang nangyari noong gabing iyon. Kung minsan nawawala ang pag-ibig dahil sa abala, alalahanin nating maglaan ng oras para sa isa't isa bago pa huli ang lahat.